YouTube, recording na. Okay, so good morning din sa mga followers natin sa YouTube. Or good evening sa mga ibang nasa time zone na sumusubaybay sa ating Theonomy channel. At we will start a new lesson ngayong umaga. Yung Bible natin naka-project na sa YouTube channel natin. So kung hindi nyo matapos po yung ating lesson ngayong umaga, ay punta lang po kayo sa ating YouTube channel para masundan at maintindihan ng maayos itong mga pinapag-aralan natin. And also pwede rin kayo ask ng questions po doon, at pagka nag-alert yung ating gadget ay masasagot po natin sa ating mga nasa online po. So we will start dito po sa verse number 10 ng John, verse number 30, verse 30 ng John chapter 10. One of the shortest verses sa Bible, sa John chapter 10 verse number 30. Pag-aralan ho natin yan, where the Bible says, I and my Father are one. And so, ang sabi dyan, the reaction of the Jews took up stones again to stone him. So dito po sa John chapter 10, 3 times po meron pong threat na papatayin ng Panginoon ng mga Hudyo, pero hindi po natuloy. So kung sumabaybay po kayo sa ating Bible reading, mapapansin ho natin dyan, mga kapatid. Okay, so sa John chapter 10, tama, verse number 30. So ito pong bagong lesson natin, papag-aralan ho natin. We will start the new set of lesson po dito ngayong umaga po. Okay, we will study ito pong binabanggit sa John chapter 10 verse number 30 na pagkakaisa or unity ng God the Father and His Son. Binabanggit po dyan. At marami po tayong mga verses na pupuntahan usually, dahil yan po ang mandate ng ating way of studying the scriptures. We take the Bible seriously. So we do not only read a single verse or passage in the scripture, but we need to read a lot of them about this particular subject, and every subject in the Bible for that matter. So marami tayong pupuntahan. We observe that principle dahil to have a correct view of a particular subject of the Bible, we need to go through a lot of passages. So in our study for this morning, pag-aralan po natin itong binabanggit dyan na the unity of God the Father and His Son, na sinabi ng Panginoon, and I and my Father are one, na binabanggit po dyan, mga kapatid. At meron pang isang verse dyan, if we will go down dito po sa ano dyan, verse number ito 38 ba ito? 38, may 38 ba yan? Yes. 38. Sabi ng Panginoon, but if I do, ano yung binabanggit niya na itong if I do? Yung kanyang
works, sa verse 27, if I do not the works of my Father, believe me not. Ang sabi ng Panginoon, ito, ano yung mga works of my Father na binabanggit dito? The works of the Father, yan ang napag-aralan po natin last Sunday. If you will check sa YouTube channel natin, ang title po nito yung Semiotic of the Book of John. Ano po, makita natin doon yung mga works of the Father as performed by the Lord Jesus Christ, where John chapter 2 record the first miracle na ginawa ng Panginoon. So, last Sunday na take up natin itong mga miracles ng Panginoon in His public ministry. He started His public ministry after His baptism. Noong 30 years old siya. And as recorded sa Gospels, yung mga recorded lang, ha, hindi kasama yung mga ibang miracles na ginawa ng Panginoon na as testified by the book of John. Ano po, many books must have been written to accommodate his works, but these things are written, the Bible, John says, so that we might believe that He is the Son. So the works of the Father, napag-aralan natin last Sunday yan. So yan yung binabanggit ng Panginoon sa verse number 27 nga sa John chapter 10, verse 27, di ba? 27 ba yan? Dapat yung sinasabi ko para makita sa YouTube. 27, yan, 27. 27, di ba? Asan ang 27? I'm sorry, it's 27. Sorry. 37. 37. Yan. If I do not the works of my Father, sabi niya. So the works of the Father there, he is referring to the miracles listed dito po sa Gospels. Ano po? So kung meron pong 3 taon na public ministry ng Panginoon, recorded in the Gospel, there are 37 miracles of the Lord performed, recorded in the Gospels. So, if we do the math, ibig sabihin, gumagawa ang milagro ng Panginoon every month. Di ba? Every month. Ayan, merong siyang ginagawang miracle. Yan yung mga works of my Father na binabanggit ng Panginoon sa verse number 37 ng Book of John, chapter 10. Okay? So, kung hindi ko ginagawa ang mga ito, huwag niyo akong paniwalaan, sabi ng Panginoon. But, sabi niya sa verse 38, but if I do, pero pag ginawa ko, sabi niya, at nakita naman natin na ginawa ng Panginoon yung kanyang mga miracles that satisfied the aesthetic cravings of the disciples and the Jews and the people during His time. Nakita nila na confirmed nila na totoo. Okay? Sabi ng mga Pariseyo, they confirmed that the miracles done, lalo na sa Book of John chapter 9. Okay, we cannot deny the miracle, sabi ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo. Dahil nakita nila yung tao na pinanganak na bulag, walang butas sa mata niya, wala talagang mata. Okay? Pero nagkaroon. So, recognized by the Pharisees that the Lord performed this miracle, and ang sabi nila doon sa John chapter 9, we cannot deny it, sabi nila. So, ibig sabihin, nakita nila na nagmilagro ang Panginoon, pero ang mga nakapagtataka diyan ay hindi pa sila naniwala. Ano po? Nakita nila yung milagro ng Panginoon, hindi pa sila naniwala. Sa kapanahonan natin, ganun din, ano po? Kahit na magmilagro ang isang tao ngayon, yung totoong milagro, ay hindi pa sila maniniwala, ano po, sa salita ng Panginoon. Dahil
miracles are not the primary reason for a person to be accepted in the beloved na sinasabi ni Apostle Paul. Ano po? Miracles are not the primary agent for somebody to be saved. Okay? Dahil ang kaligtasan ng Panginoon, ang paniniwala sa Panginoon, yan ay nagsisimula sa kanyang espiritu. Ano po? Okay, yan ang nakita po natin. So, yan po yung mga miracles na sinabi na Panginoon. If I do, at nakita naman natin, though you believe not me, sabi po dito sa verse 38, believe the works that ye may know, and believe that the Father is in me, and I in Him. Okay, so earlier, ang discussion po nila, ang sabi ng mga Hudyo dito, binabato ka namin hindi dahil gumagawa ka ng mga milagro. Binabato ka namin, nagagalit kami sa iyo, sabi ng mga Hudyo sa Panginoon, dahil you claim yourself to be deity. Okay, so kaya diyan nagalit ang mga Hudyo nung sinabi niya, I and my Father are one. Nagalit yung mga Hudyo. Pangalawa, ano po? Dito na naman sa verse 38, nung sinabi ng Panginoon, the Father is in me and I in Him. Okay, ano ang reaction ng mga Hudyo na naman sa 39? Ano sabi diyan sa 39? Therefore, they sought again to take him, but he escaped out of their hand. Okay, so aarestuhin na naman ang Panginoon at dito makikita ho natin na they were enraged by the declaration of the Lord. Okay, na ito ay outright denying the power or outright na disbelieving itong deity ng ating Panginoon. So, nalaman din natin last Sunday that the miracles performed by the Lord, 37 of them in His 3 years of public ministry, they affirm the deity of the Lord. So, yan ay ilagay natin sa ating kaisipan. Ano po? Dahil pupuntahan natin ng Old Testament, saan ba nagsimula itong sinabi ng Panginoon na the Father is in me and I in Him? Sabi niya dyan sa verse 38. Okay? At sabi din ng Panginoon sa verse 30, nakita natin kayo sa verse 30, ito yung pangalawang beses na nagalit ang mga Hudyo sa Kanya, nung sabi niya, I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him, sabi diyan. So saan ba nag-originate itong sinabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa, sabi niya. Okay? Bakit nagalit yung mga Hudyo nung sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa? At inulit niya naman dito sa verse 38, ano po, the Father is in me and I in Him. Ano po? So ano ang iniisip ng mga Hudyo? Bakit nagalit sila sa Panginoon? Kitang-kita nila yung milagro ng Panginoon na pagkadami-dami, buwan-buwan, gumagawa ng milagro ang Panginoon for 3 years, hindi pa sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Ano po? Sa atin, sa kapanahonan natin, kahit yung nagtuturo ng mga Biblia kuno, ano po, ay hindi sila gumagawa ng milagro, ano po. At yung mga ginagawa nilang milagro ay synthetic, o kaya hindi totoo na milagro, ano. Okay, merong isang church sa Amerika na every Sunday gumagawa daw ng milagro yung pastor nila. Pero nung in-examine nila, hindi naman talaga totoong milagro. Dahil yung mga nagpapagamot daw doon sa pastor na yon,
hindi naman talaga totoong may sakit. Nagsasakit-sakitan lamang. Ano? Okay. So, dito makita natin ang Panginoon, ano po, totoo yung mga taong may sakit at pinagaling niya na totoo. Ano po? Okay? So, yan ang challenge natin ngayong umaga. Ano ba ibig sabihin? Ano ba ang reason bakit nagalit yung mga Hudyo sa Panginoon nung sinabi niya, I and my Father are one, and sabi niya sa 38, the Father is in me and I in Him. So yan yung challenge natin ngayong umaga, mga kapatid. Opo. So, you prepare your Bible dahil pupuntahan natin itong maraming verses in the Old Testament. This is the first part ng ating study ng subject nating Malak Adonai. Ano ba yung Malak Adonai? Yan ay makita natin ang ibig sabihin niyan maya-maya. Ano po? So pupuntahan natin itong a lot of verses na magpapatunay itong yung reason bakit nagalit ang Panginoon, ang mga Hudyo sa Panginoon nung sinabi niyang I and my Father are one. So, ilagay natin sa kaisipan natin yan at pupuntahan natin yung mga verses in the Old Testament. Ano po? Okay? Huwag niyong kalimutan yung statement ng Panginoon. Ano po? Nagalit yung mga Hudyo dahil sinabi ng Panginoon, I and my Father are one. Ano po? Okay, so yan yung nasa isipan natin, kaya wag alisin yan habang pupuntahan natin itong mga passages in the Old Testament. So, number 1 dyan is Exodus chapter 3. Puntahan natin ang Exodus chapter 3, and we can see here the mga Hebrew words po dito na kinakailangan natin. Ano po? Chapter 3, verse number 2. Ano po? Exodus 3, verse number 2. Hanggang verse number 6 po tayo. Ano po? So, dito makikita natin sa mga sa YouTube channel, o kaya sumusunod kayo o nire-review nyo itong lesson natin, hindi niyo po ma-appreciate o ma-enjoy itong pag-aaral natin kung wala po kayong Bible, dahil hindi talaga maintindihan yung sinasabi ko dahil wala kayong hawak na Bible. So kinakailangan meron kayong hawak na Bible para makita nyo, malaman nyo kung ano yung sinasabi ko, para mabilis ang pag-aaral po natin, mga kapatid. Ano po? Okay, so dito, ano po, regardless kung ano bang version ng hawak ninyo, dahil kakatugma naman tayo sa mga interpretation na sasabihin natin mamaya. So verse number 2, the Bible says sa Exodus 3, and the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire flame of fire out of the bush. Ano ba yan? out of the midst Out of the midst of the bush. And he looked and beheld ba? The bush burned with fire, and the bush was was not not consumed. So ito makikita natin yung first appearance, miracle na po ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moises. And the Lord, and when the susunod, ano sabi diyan? and And Moses Moses said, said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Sabi niya. O, tingnan nyo ha. And then, anong verse na yan? 4 Verse number 4, pansinin nyo yung mga kataga dahil mahalaga to. And when the Lord saw that that he he turned aside turned aside to see, God called unto him. Oh, sandali. Okay, sandali. God called unto him out of the midst of the bush. Okay? So dito makita natin yung verse number 3, verse number 2. Ano sabi sa verse number 2? Ano meron sa verse number 2? The angel of the Lord appeared
unto him. And then, yung susunod na verse, anong verse yan? 3. Susunod, yan. Sabi diyan sa verse number 4, God called. verse number 2, the angel of the Lord. Pero sa verse number 4, yun na yung point natin, makikita natin, the Lord called unto him. God called unto him. Okay? God called unto him out of the midst of the bush. Sabi diyan, ano? Okay? And he said, tinawag ng Panginoon si Moses, and Moses said, "Here am I." So, ito, tingnan natin. Sa verse number 2, the angel of the Lord. Sa verse number, ano na yan? 4. 4, God called. ang tumawag sa kanya ang Panginoon. So, ang unang tanong natin dyan, sino ba talaga nasa burning bush? Angel ba o ang Panginoon? Ha? Bakit dalawa? Ilan ba kausap ni Moises? Isa ba yung angel o itong isa ang Panginoon, itong Adonai, binanggit diyan, ano po? Alin ba talaga ang kausap ng Panginoon? Kasi sa verse number 2, the angel of the Lord appeared unto him. Sabi diyan, di ba? Pero nung kinausap niya si Moises, ang sabi diyan sa verse number 4 ba yan? God called unto him. Alam naman natin na magkaiba ang anghel at saka ang Panginoon. Iba yung angel at saka itong God. Ano po? Pero makita natin obviously dito sa tinatawag nating manifestation ng Panginoon kay Moises, nakita naman natin na dalawa ang kausap. 'Di ba? Dalawa ang kausap niya. Okay? Nagpakita yung angel and then nagsalita ang Panginoon dito. So alin ba talaga ang kausap ng Panginoon diyan? Ano po? So yung angel doon, the Hebrew there is malak. Itong Lord dito sa verse number 4, the Hebrew word there is Adonai. So diyan makita na natin yung title ng topic natin, Malak Adonai. Ano po? They are not the same. They are one, but they are not the same. Kapareho po ito sa John chapter 10, verse number 30, nung sinabi ng Panginoon, if you recall, huwag na natin balikan dahil magtatagal tayo. If you recall, ang sabi ng Panginoon, I and my Father are one. Kapareho, di ba? Dito sa Exodus chapter 3, the angel of the Lord, and then sa verse number 4 sa Exodus 3, Adonai called unto Moises. Okay? So yan ay ito ay Old Testament doctrine, ano po. Pero ano ba ang dahilan bakit nagalit ang mga Hudyo sa Panginoon nung sinabi niya, I and my Father are one? Nasa Bible naman pala itong sinasabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa. Ba't sila nagalit? Okay? So doon sa discussion nila kanina, if you recall sa Bible reading natin, nagalit ang mga Hudyo dahil he is, sabi nila, equating himself to be God. Kapareho niya ang Panginoon. Ibig sabihin, itong Exodus chapter 3, itong angel of the Lord, at saka itong Elohim Adonai sa verse number 4 are one, okay, but different. Ano po? They are one, but they are not the same. Magkaiba po sila. The angel of the Lord here is Malak. God, dito sa verse number 4, is Adonai. Ano po? So,
dito makikita po natin yung personification or yung revelation ng Panginoon ng kanyang sarili sa katauhan ni Moises. Ano po? Okay, so confirm natin kung ito ay totoo nga dahil isang beses lang isang parte pa lang ito na pag-aralan natin. Kung ito ay totoo, ito ay paulit-ulit na binabanggit throughout the Old Testament dapat. Pero kung minsan lang ito binanggit, merong pagdating sa law of chance ay hindi gaanong, kumbaga hindi gaanong papaniwalaan dahil minsan lang binanggit no ho. Okay? So tingnan natin kung meron pa bang ibang portion in the Old Testament na nagsasabi ito pong Malak and Adonai, they are one but they are different. Okay? They are one but they are different. Katulad ng Panginoon sa John chapter 10:30, my Father and I, they are different but we are one, sabi niya. Ano po? So, puntahan natin itong confirmatory verses sa chapter 23, the same book, Exodus 23. Makikita na naman natin dito sa verse number 20 ng Exodus 23. Exodus 23 verse 20. Ito, ano po ang sinasabi po dito? Okay, behold, ang sabi diyan, I send an angel before thee to keep thee in thy way and to bring thee unto the place which I have prepared. Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Ano po? Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Magpapadala ako ng anghel para kayo ay, anong sabi diyan? Protektahan, gabayan sa inyong paglalakbay. So ito po yung binigay ng assurance ng Panginoon sa bansang Israel sa pamamagitan ni Moises na after receiving the Ten Commandments, ano po, in Mount Sinai, ang sabi ng Panginoon, pagkatapos niyong tanggapin ng aking batas, pagkatapos niyong isapuso ang aking mga batas, bibigyan ko kayo ng gabay, ng angel, ng guardian angel nyo, sa lahat ng pagkakataon ng inyong buhay, sabi diyan, to keep thee in thy way, to bring thee into the place which I have prepared. So dito makikita natin yung basihan ng doktrina natin na ang bawat Kristiyano merong guardian angel daw na nagbabantay. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, may nagbabantay sa iyo at yan ang kanyang tungkulin. Gabayan ka, protektahan ka, at dalhin ka sa lugar na kung saan ka patutungo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nung pagka namatay ang isang Kristiyano, tunay na tumanggap sa Panginoon, yung kanyang kaluluwa ay dadalhin ng anghel doon sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? Yan ang ibig sabihin po niya. So yan ay philosophical doctrine, ano po. Pero ito yung pangako ng Panginoon sa nation of Israel, ano po. Again, ang sabi niya, I will send an angel, a malak, before thee. Verse 20 yan, di ba? Okay? And also verse number 23. Tingnan natin verse 23. Verse 23, you will go to verse 23. Ang sabi diyan, for an angel shall go before thee and bring thee into the Amorites, the Hittites, the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Sabi diyan. So again, ano itong sino itong nagbibigay ng protection sa bansang Israel? It was the
Angel, okay? The malak, okay? Oh, yan ay lagay natin sa ating kaisipan, ano po? Okay? So, wag tatanggalin 'yan, ano po? And also, sa verse 21, tingnan natin sa verse 21. Verse 21 ito yung second part ng pag-aaral natin, pero tignan natin ngayon para hindi natin babalikan sa susunod. Sa verse 21, beware of him and obey his voice. Sino ito? Referring to the angel, ano ho? Okay? Angel of the Lord, ano po? Okay, sa nalaman natin sa verse number 20, di ba? Kanina, verse number 20, I will send, verse 20, I will send an angel before thee. Verse 21, beware of him and obey his voice. Provoke him not. Ha? Provoke Provoke him not, for for he will not, pansinin nyo ha, for he will not pardon pardon your transgressions. Okay? my name. So, tingnan natin ito. Ang anghel ba ay mayroong kapangyarihan o karapatan na magpatawad ng kasalanan? Wala. Dahil ang nagpapatawad lang ng kasalanan natin, ang naglilinis ng kasalanan natin, ay ang Panginoon. Ano po? Kasi ang kasalanan natin ay laban sa Panginoon yan. So, ang nagpapatawad lang ay ang Panginoon. Pero dito, ang nagpapatawad ng kasalanan, yung anghel, sabi diyan, no? Okay? Obey his voice. ano pa? For my name is Sundin nyo yung kanyang utos, sabi. Huwag nyo siyang galitin dahil hindi kayo papatawarin yan. Sabi diyan, ano? Okay? Pag hindi nyo sinunod, hindi kayo papatawarin yan. Makapangyarihan ito, sabi doon. At ultimately, ang sabi ng Panginoon dito, yung anghel na ito, sabi dito, for my name is in him. Ang aking pangalan ay nasa kanya. Yan ay another set of studies natin, mahabang pag-aaral yan nung sinabing Hashem. Hashem, the name is in the angel. So dito makikita ho natin, ano po, yung angel na ito, he is not an ordinary angel. Hindi ordinaryong anghel ito. Okay? Na nagbabantay sa mga bansang Israel noong tumawid sila mula sa Egypt at 40 years silang naglalakbay sa wilderness hanggang dumating sila sa promised land. Ano po? Hindi ordinaryong anghel ito. Ano po? Okay? Na maano natin, maintindihan natin, ano po. So tingnan natin ito. Angel yan ha, angel yan. Okay, angel yan, ano po. Okay, pero pagdating sa Judges chapter 2, tingnan natin sa Judges chapter 2. Okay? Tingnan nyo ha, itong angel na binabanggit dito. Exodus. Sandali. I'm sorry, nalimutan ko sa... Nabasa ba natin yung verse 6 ng Exodus chapter 3? Let's go to Exodus chapter 3 verse 6 muna, nalimutan ko. Exodus 3 verse 6. Verse 2 nabasa natin, it was an angel. Pero tingnan nyo ha, tingnan natin yung context dito. Pagdating sa verse number 6, verse number 2, nalimutan kong isama ito. Verse number 2, it was the angel of the Lord appeared to Moses. Diba? Tama? Okay? The malak. Pagdating sa verse number 6, ano sabi dito? Verse number 6. Ang sabi dito, nung nagsalitaan na yung Moses doon sa gitna ng burning bush, and sabi ng Moses, moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he
was afraid Tulog. to look Upon God. upon God. O, sandali, ano ho, okay? Kanina, ang kausap niya, the angel. Pero, pagdating sa verse number 6, ang nagsasalita pala, it was Adonai. Sa verse number 2, it was the angel, the Malak. Pero sa verse number 6, it was Adonai na. It was the Lord. So magkaiba yan. Nakita natin niya kanina, di ba? So the angel and God, different. Kapareho sa John chapter 10 verse 30, I and my Father are one na binabanggit ng ating Panginoon. Ano po? So, puntahan natin yung Judges chapter 2. Tignan nyo ha. Ang nagbabantay sa kanila, Judges 2, ay yung angel, di ba? Pero pagdating sa Judges chapter 2, verse number 1, and the angel of the Lord came up From from Gilgal to to Bochim. Bochim and said, I made you go through the Egypt and blah 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 blah. So the angel of the Lord, ano po, yan na makikita mo natin, ano po. Okay? So confirm diyan, ano po? Confirm po diyan. Hanggang sa verse number 4. Verse number 4. Verse 4. And it came to pass when the angel of the Lord Spake these words spake these words unto all the children of Israel, that the people lifted up their voice and wept. Bakit? Bakit umiyak? Bakit umiyak yung bansang Israel? Ano po? Verse number 3, bakit sila umiyak? Dahil ang sabi ng angel, ano to? Wherefore I also said, I will not drive them out. out from before you. Sino to? Yung mga sites, Berisites, Jebusites, Hittites, Amorites, yung mga nabasa natin kanina. Next verse. Sa taas. Yan. And ye shall make ito yung commandment ng Panginoon sa kanila. You shall make no league with the inhabitants of the land. Ye shall Throw down their altar. throw down their altar, but ye, ito yung commandment ng Panginoon, di ba? O huwag kayong kasundo sa kanila ha, kasi iba yung sinasamba nila, sabi ng Panginoon. But ang ginawa ng Panginoon, the nation of Israel, but ye have not obeyed my voice. Why have Why have you you done this? Sabi ng Panginoon, di ba? Okay? So anong nangyayari po dito? Anong nangyayari dito? Next verse. So, next verse. Nung hindi nila sinunod ang Panginoon, umalis na ang Panginoon sa kanilang piling. Okay? Umalis na siya. Okay? Magmula nung hinango ko kayo sa Egypt, sabi ng Panginoon, at 40 years na naglalakbay kayo sa wilderness, binigyan ko kayo ng tubig, binigyan ng pagkain, binigyan ng karne, libre, binigyan ng tinapay, libre. Ang inyong mga damit hindi naluluma, ang inyong mga sapatos hindi napupudpod, ang inyong mga katawan hindi bumabaho. Sabi na pala 40 years yan. Pero pagdating dito sa promised land, kung saan ko kayo dinala, ay hindi na kayo sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Therefore, sabi ng Panginoon, iiwanan ko na kayo. Sabi dyan ng angel, di ba? Iniwanan sila ng angel and they wept dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. The Lord departed. Ano po? Dahil, next verse, kita natin. And they called the name of that place Bochim. Bochim. And they
sacrifice there unto the Lord. Ang ibig sabihin ng bokim, yan ay weeping. Bakit? Dahil umalis na ang Panginoon sa kanila. O sandali. Okay? Ang pinapag-usapan diyan, angel. Pero bakit ang sentro ng usapan na ay ang ating Panginoon? Okay, so dito makikita natin sa mga verses na pinuntahan natin, iba po yung angel, iba po yung Lord. Iba po yung Malak, iba po yung Adonai. Pero nagkakaisa sila. Nakita natin yan sa burning bush kay Moses. Ano po? Sa Exodus 3 at saka Exodus 23. Nakita natin yan. At ganun din dito sa puntahan natin ito. Maraming verse ito pero hindi natin pupuntahan lahat. Ano po? Okay. I-skip ko na yung iba dahil medyo mahaba to yung ano po, okay? Pero puntahan natin itong Judges chapter 6 sa buhay ni Gideon. Sa Judges chapter 6 sa buhay ni Gideon, kung paano siya tinawag ng Panginoon, verse number 11, simula Judges chapter 6. Ano po? Ang sabi diyan sa verse 11, and there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah. Okay? So ito, an angel of the Lord umupo sa ilalim ng puno. Okay, kung babasahin natin sa verse number 12, the angel of the Lord appeared unto Gideon and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Sabi niya. Okay. So the angel of the Lord, and Gideon said unto him, oh my Lord, blah 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 blah. Okay, so the angel of the Lord yan, kausap ni Gideon. Verse 20, and the angel of God said unto him, take the flesh and the unleavened bread. So dito, ang ginawa ni Gideon, kung tinatawag mo ako na manguna sa bansang Israel, bigyan mo ako ng senyales. Sabi ni Gideon, ano po? So the angel of God said unto him, magdala ka ng tinapay, ilagay mo doon sa ibabaw ng bato, buhusan mo ng sabaw, at yun ang ginawa niya, sabi diyan, ano po? Next verse. And the angel of the Lord put forth the end of his staff and that was in his hand. So hinawakan ng angel yung tinapay sa pamamagitan ng kanyang tungkod at nagliyab yung offering. And ano nangyari? Then the angel of the Lord departed out of his sight. So nung hinawakan ng anghel yung offering ni Gideon na sa ibabaw ng bato na binuhusan ng sabaw at nagliyab, nawala bigla yung angel, di ba? Nawala bigla. Pero nawalaan na sa paningin niya. So ano nangyari? Susunod na verse. And when Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, alas, O Lord God, for because I have seen an angel of the Lord face to face. And the Lord said unto him, peace be unto thee. Fear not, thou shalt not die. Okay? So dito makikita natin, nung nawala yung angel, nandoon pa rin kasama niya ang Panginoon. Okay? Verse ano yan? 20? Verse 23. Ganon din sa verse 14.
No, sa verse 14, balikan natin verse 14. Verse 14, ano sabi sa verse 14? And the Lord looked upon him and said, blah, 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 blah. Okay? So, ang kausap ni Gideon dyan, yung angel. Pero ang nagre-reply dyan, the Lord. Okay? Verse 16. And the Lord said unto him, surely I will be with thee. Ayan, so, ang kausap dyan na ni Gideon, yung angel, pero ang nagre-reply, it was the Lord. So, pag nagsasalita si Gideon, ang kausap niya yung angel. Pag nagre-reply ang Panginoon sa kanya, hindi yung angel ang nagsasalita, kundi it was the Lord, it was Adonai. So dito sa buhay ni Gideon, clearly makita natin the distinction between the angel and the Lord. Iba yung angel dito, iba yung the Lord. Ibig na binabanggit po diyan mga kapatid, ano po. Okay? So another area. Kaya makikita natin, malalaman natin na yung distinction ng God the Father and God the Son is taught throughout the Old Testament. Kasi alam ng iba sa New Testament lang eh. Pero God the Son and God the Father are clearly working in the Old Testament. Itong angel of the Lord na binabanggit dito, it was the Lord Jesus Christ, ano po? Kaya na sa kapanahunan natin, ano po? Itong Lord na ito, is referring to, siyempre, it was God the Father, ano po? Okay? So, isa pang lugar sa Genesis 31. Sa Genesis 31, verse number 11, makita natin sa Genesis 31, verse number 11, sabi dito, and the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob, and I said, here am I. Ito yung ano to? Pagkakataon na si Jacob ay nandun sa bahay ng kanyang father-in-law. Okay, so ang nagkipag-usap sa kanya, it was the angel of God. Pero pagdating sa verse 13, ang sabi ng angel sa kanya, I am the God of Bethel. Okay, so meron ng distinction diyan, ano po? Meron na siyang distinction. Sa verse 11, it was the angel. Pero pagdating sa 13, it was the God of Bethel. Ano tong God of Bethel? Ito yung unang sa Bethel, ito yung lugar na kung saan unang nagpakilala ang Panginoon kay Jacob. Ano po? Pumunta siya sa isang lugar, napagod siya, inantok siya, natulog siya. At doon, nanaginip siya, nakita niya yung golden ladder, ano po, at may mga anghel na umakyat, bumababa sa langit, at nagising siya, at ang sabi niya, ano ba ginagawa ko? Ba't ako natutulog sa simbahan? Ito ay bahay ng Panginoon, ba't ako natutulog dito? Sabi niya. So he called that place Bethel, or Bethel means the house of God. Beth is house, El is God, ano po? Singular form ng God in the Old Testament is El. Plural form is Elohim. Ayan, so Bethel, the house of Bethel. I am the God of Bethel, sabi ng Panginoon sa verse 13 dyan. Pero ang kausap ni Jacob sa verse 11, it was the angel of the Lord, di ba? Sabi dyan, the angel of the Lord. So again, another distinction dito makikita natin, iba po yung in the Old Testament meron pong duality of in the Godhead, ano po, meron pong dual person in the Godhead, in the person of the Malak or the angel and Adonai or God na binabanggit po diyan, ano po.
At lastly, Genesis 48 verse number 15. Makita din natin itong mga distinction na ito. Mahalaga ay makita natin itong distinction in the Old Testament para hindi tayo magugulat pagdating sa New Testament, kasi this will lead us to another set of study. Ano ba ang veracity ng tinatawag natin the doctrine of Trinity? Mga kapatid, ano po? The doctrine of Trinity, hindi mo mababasa yan sa Bible, pero they are inscribed dito po sa mga verses. 31 verse 11. Genesis 31:11. Ano sabi diyan? Oh. 48. Hindi. Genesis 30. Tama. I'm sorry. Genesis 48. Genesis 48 verse number 15. 15. Natapos na pala yung 31. So Genesis 48 verse number 15. Ito yung pagkakataon na mamamatay na si Jacob at dinibigyan ng blessing ang kanyang mga anak. Ano po? Okay. Verse 15. And he blessed Joseph and said, God, before whom my father Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all the way unto this day. Sabi diyan, ano po? Okay, sa buhay ni hindi nire-recall niya yung buhay ni Jacob, ano po. But verse 16, sabi sa verse 16, and the angel which redeemed me from all evil. Okay. The angel which redeemed me from all evil. Again, ang binabanggit ni Jacob dito, the God that protected him sa verse 15. Pero pagdating sa verse 16, yung Adonai shifted to Malak, the angel which redeemed me from all evil. Sabi diyan. So again, God and angel, dito makikita natin. Clearly, meron pong dual person dito po sa Godhead na binabanggit sa buhay, sa experience ni Jacob, mga kapatid, opo. So, dito makikita natin ang clear presence ng Panginoon sa kanyang buhay. Opo. Kaya masasabi natin na ito ay mahalaga, ano po, yung presensya ng Panginoon sa buhay ng kanyang tagasunod, ano po, na ang Panginoon ay nasa atin. Pag sinabing ang Panginoon ay nasa atin, yan ay we are referring to His presence, we are referring to His guidance, we are referring to His protection. Kapag ang mga tunay na mga Kristiyano ay dumadaan sa malalalim na tubig ng buhay, ang Panginoon ay nandyan, gumagabay sa kanila. Ang presensya ng Panginoon ay ang kanilang protection. Ang sabi po diyan, mga kapatid, ano po? His presence, ano po? Okay? So sa pagtatapos natin, nakita natin, ito po yung basihan, ano po? Ito po yung basihan ng sinabi ng Panginoon na I and my Father are one. Ano po? Kaya nagalit yung mga Hudyo sa kanya dahil he is equating himself to be deity, to be God. Ano po? Ito po ay mahalaga dahil ito po yung pinaka-solid foundation of the gospel. The number one element of the gospel is the deity of the Lord Jesus Christ, na siya nga ay tunay na Diyos, mga kapatid. Ano po? Okay? So pagtatapos natin, punta natin itong last portion ng scripture. Ano po? Last portion, Psalm number 20.
sa buhay ni David, sa kanyang mga sinulat na mga katha, ano po, sa Psalm number 20, verse number 1. The Lord, Hear thee, hear thee in the day of trouble, the name of God, the name of the God of Jacob, defend thee. defend thee. So sino po ito ang ating defender? The Sino Lord. po ang the Lord? Okay. Or itong tinatawag na Hashem. Hashem. His name or the name. Nabasa natin diyan, di ba? The name of God of Jacob defended thee. So ibig sabihin pag sinabing the name or the Hashem, hindi ibig sabihin yan na yung isusulat mo yung pangalan ng Panginoon sa iyong damit para protektahan ka. Hindi yun ang ibig sabihin niyan. Ano? Pag sinabing the name of God of Jacob defended thee, hindi yung isusulat mo yung pangalan ng Panginoon, ilalagay mo sa harapan ng bahay mo para hindi pasukin ng masamang espiritu ang bahay mo. Hindi yan ang ibig sabihin noon. Ano po? The name here represents His presence. Okay? His presence. Po, pag sinabing His presence, yan po yung nangyari na sa buhay ni Gideon, ni Moises, ni Jacob na napuntahan natin. Ano po? And some other personalities in the Old Testament. Ano po? Okay? Verse number 5. Ang sabi diyan, asan ang 5? We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banner. Again, ito sa bandang huli, the Lord fulfill all the day, petitions. all day petition, sabi po diyan mga kapatid. Ano po? Okay, so again, ito nagkaroon na ng shifting, di ba? Magmula sa angel, and then the Lord, and then dito the Lord, and then Hashem, His name. Okay, His name. Oho. Verse 7, pinakauli. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember Hashem of the Lord our God. Okay? Napansin ano na ang wala diyan? Nanatili yung Adonai, wala na yung Malak, ang pumalit sa Malak, The name. Hashem, the name of the Lord. Okay, so clearly, mapapansin nyo dyan na if you have the background of the doctrine of Trinity, mapapansin nyo, the Malak, Hashem, and Adonai. Ayan yung three persons in the Godhead mentioned dito sa napag-aralan natin. The angel of the Lord, Adonai, and the name. Ano po? The name of the Lord our God. Ano po? Okay? Ano ba itong name of the Lord na binabanggit? Verse 7 yan, di ba? Verse number 7. Okay? So lastly para makita natin ano ba itong name of the Lord na binabanggit dito. Ito po yung papag-aral natin next Sunday, part 2 ito. 2 Samuel chapter 6 verse 2. Sa 2 Samuel chapter 6, nandito yung transportation ng Ark of the Covenant, Ark of the Lord. Ano po? Chapter 6 verse number 2. Sabi diyan, and David, 2 Samuel chapter 6 verse 2. And David arose and went with all the people that were with him from Baale of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is
Taas mo, di mo makita. Whose name is called by the name of the Lord of hosts, that that dwelleth dwelleth between the cherubims. Ano ito? A conglomeration of names. Okay. The Ark of God daw, yung Ark of the Covenant, ang pangalan niya ay ang pangalan ng Panginoon. the name of the Lord of hosts. Okay? Ang pangalan ng Ark of God, whose name is called by the name of the Lord. Okay, sa English may malabo 'yan, pero sa Hebrew, ang sabi po diyan, the Ark of God, Hashem, Hashem Adonai. Okay? Ayan, ano ibig sabihin niyan? Ang pangalan ng Ark of the Covenant ay ang pangalan ng Panginoon. Ayun, sa translation natin sa Tagalog, ano po. So, ito clearly makikita natin, ano ba yung name po dito? Ano ba yung pangalan? In the Old Testament, yung pangalan ng Ark of the Covenant, it was the name. Okay? It was the name of the Lord. Nasabi diyan, ano po. Pero ano ba ang pangalan ng Panginoon dito? Ano ba ang pangalan ng Panginoon na binabanggit? In Hebrew, it is Hashem. And by the way, sa mga Jewish scholars, pag nagtra-translate po sila ng mga manuscript, ng mga Old Testament manuscript, pag nagsusulat sila, pagdating diyan sa pangalan ng Panginoon, ano po, halimbawa sinusulat nila Hashem Adonai. Pagdating sa Adonai, okay, papalitan nila yung pinaka-ballpen nila. Kukuha sila ulit ng bagong panulat at isusulat nila yung pangalan ng Panginoon. Pag natapos nilang isulat yung pangalan ng Panginoon, papalitan naman yung ballpen. At kukuha sila ng panibagong panulat ulit para ituloy yung pagsusulat nila. Ibig sabihin nun, ang pangalan ng Panginoon is highly revered among scribes and scholars in the Old Testament. Mga kapatid, ano po? Ganon din sa kanilang pagtuturo. Sa kanilang pagtuturo, hindi binabanggit itong Lord sa kanila. Bawal banggitin ang pangalan ng Panginoon. Kasi hindi mabanggit eh. Paano mo banggitin, paano mo basahin yung YH, WH? O, paano mo basahin yung lahat consonants? Ha? Yeah. Wah. O, ganoon, di ba? Hindi mo babanggit. So, hindi nila binabanggit yon. Kaya ang sinasabi nila, pagdating sa pangalan ng Panginoon, tinatranslate nilang Adonai. Okay? Or Yahweh. Pareho lang yun eh. In Hebrew, Yahweh. Okay? So, another name niya para mabigkas mo ng maayos is Adonai, the Lord of hosts. Sabi dyan. But wait, ito pong Ark of God daw dito, ang pangalan niya is pangalan ng Panginoon. Ano yon ibig sabihin dito? Ano po? Meron pong unity na pagdating sa anong term diyan? Pagdating sa theology, meron pong ontological unity na binabanggit po dito, mga kapatid. Pag sinabing ontology is the study of being. Yung God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, they are ontologically the same but different. Dito makapansin natin sa ating pag-aaral, mga kapatid. Okay, so Hashem, the name of the Ark of God is the name na binabanggit po diyan sa 2 Samuel chapter 6 verse number 2. At sa New Testament equation natin, puntahan natin ito sa aklat ng Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Pagtatapos ho natin, makita natin
Philippians chapter 2. Ang sabi diyan, papansin natin diyan yung the name. Asan ba yung the name diyan? Ha? Nandito yung Hashem. Asan na yung the name? Philippians chapter 2. Anong verse? 9. At the name of 5, 10, Jesus. 10. Diba diyan? Diba? Verse 10. That at the Philippians 2 verse 10. 10 ba yan? That at the name of Jesus every knee should bow on things in heaven and things in earth and things under the earth. So dito nagbigay na ng declaration si Apostle Paul na the Hashem in the Old Testament is referring dito sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So ito yung object of reverence natin, object of worship natin. He is the object of our being. At sabi nga ng mga philosophers, Jesus is the greatest person in philosophy. Okay. Siyempre siya nagpasimula ng discussion na what is truth. Okay? Nung kaharap niya si Pilate. So, dito po natin tatapusin ang first part ng pag-aaral natin ng Malak Adonai. Next Sunday, we'll go to part number 2 and we will study meticulously ito pong Hashem. Ano po? Napag-aralan natin ngayong umaga the difference, ano po, pagkakaiba, although they are one. Itong Malak Adonai or the angel of the Lord and the Lord Himself. Apo, yan po ang dahilan bakit nagalit ang mga Hudyo sa Panginoon dahil the Lord is equating Himself to be God. Katulad doon dito sa Old Testament that He is also deity. At pinatunayan niya yan nung gumawa siya ng 37 miracles in His last 3 years of His life dito po sa planet Earth. So magtatapos tayo sa ating closing prayer. Pasalamat tayo sa Panginoon ngayong umaga. Let's pray. Kita tayo ulit sa susunod na pagkakataon sa mga nasa YouTube natin. Babay na sa mga nasa YouTube. Okay?